Ako at ang aking kapatiran. Yan po ang mensahe na ating po ngayong pagbubulayan. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa inyo sapagkat napakabuti niyo sa amin. Salamat sa inyong kabutihan, salamat sa inyong katapatan, salamat sa inyong pagpapala, salamat sa inyong biyaya. At sa oras na ito, Panginoon, salamat po sa kalayaang sumamba, magpuri, mag-alay at maghandog ng mga papuring awitin, pagsayaw, pagpalakpak sa inyong dakilang pangalan. Sa oras na ito, Panginoon, kami po'y nagpapakumbaba at humihingi sa inyo ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Pakalinisin niyo kami ng inyong banal na dugo, aming Panginoon. At sa oras na ito, aming Diyos, mangusap po kayo sa amin. Ang inyong mga salita na amin po ngayong tutunghayan, na inyo pong inihanda, na siya pong pagkaing spiritual ng bawat isa sa amin, patuloy niyo po kaming busugin. Patuloy niyo po kaming subuan, Panginoon, ng mga pagkaing ito, na siya pong magiging kalakasan ng aming pananampalataya at pananalig sa inyo. Lukuban niyo po ang lugar na ito ng inyong kapangyarihan, ng inyong banal na dugo, at kayo po ang siyang maluwalhati sa aming pong pagsasama-samang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Galatians 6:9-10. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Habang lumalago tayo sa biyaya at kaalaman ng Panginoon at sa patuloy na paglilingkod, hindi po natin ito ginagawa na mag-isa, pagkat kasama palagi natin ang Panginoong Jesus. Maraming pagkakataon, katuwang at kaagapay po natin ang ating Panginoon at ang ating kapatiran at mga kapatid sa pananampalataya sa paggawa ng kabutihang loob. Dahil dito, mahalagang maunawaan natin ang sagot sa tanong na, what is the church? Both in its universal and local sense. And what are the responsibility toward the church? What are our responsibilities toward the church? The word church refers to people who have been saved. Ang kapatiran po ay tumutukoy sa mga taong naligtas sa magitan ng pananalig sa ating Panginoong Hesus. Hindi po ito building, hindi po ito structure. Ito po'y samahan ng mga kapatirang nananalig at nananampalataya sa Panginoon. At habang tayo po ay nililigtas ng Panginoon at naliligtas, ang Panginoon mismo sa langit ang nagdaragdag ng ating mga kasamahang kapatiran sa church. Acts 2:47, while praising God, everyone liked them, and each day the Lord added to their group others who were being saved. Habang sila po ay nagpupuri sa Diyos at kinalulugdan po ng maraming tao yung unang kapatiran, bawat idinadagdag po ng Panginoon ang mga inililigtas. As His church, we are members of God's household or family. 1 Timothy 3:15, so, if I am delayed, you will know how everyone who belongs to God's family ought to behave. After all, the church of the living God is the strong foundation of truth. Iyan ang sabi po ni Paul kay Timothy. Sakali daw siyang maantala sa pagkikita nila at pagpunta sa mga kapatiran sa church, ang sabi niya, alam mo na kung ano ang dapat ugaliin ng mga mananampalataya bilang pamilya ng Diyos. The word church is used primarily in two senses. First, the universal sense, all the saved throughout the world. Colossians 1:18, Christ is also the head of the church, which is His body. He is the beginning, supreme over all who rise from the dead, so He is first in everything. Siya ang ulo ng iglesia, ng katawan. Siya ang pasimula. Siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang maging pangunahin sa lahat. So in the universal sense, there is only one church. Sa kabuuan, sa pananaw ng Diyos, sa puso ng Panginoon, iisa ang iglesia. Iisa lang ang kapatiran
sa buong mundo. Ephesians 4:4, all of you are part of the same body. There is only one Spirit of God, just as you were given one hope when you were chosen to be God's people. Iisang katawan, iisang banal na Espiritu, iisa rin ang pag-asang ibinigay sa atin ng Panginoon nang tayo tawagin ng Panginoon. So in the church, Jesus is the head, and the individual kapatiran are members of His body. 1 Corinthians 12:27, kayong lahat ang bumubuo ng katawan ni Kristo at ang bawat isa'y parte ng Kanyang katawan. Kaya walang anumang samahan o organisasyon dito sa lupa na maaaring maging spiritual in nature maliban sa Jesus' Church. Wala. Lahat po ng mga samahan, organisasyon, physical, o kahit yung mga reunion natin sa pamilya, biological. Tayo yun. Pero walang samahan, walang anumang organisasyon dito sa lupa na masasabi nating yung spiritual nature nito ay itong kapatirang ito. Itong samahang ito ang talagang masasabi nating mga sumasamba at nagpupuri sa ating Diyos ang masalangit. Ephesians 2:19-20, kaya kayong mga hindi Hudyo ay hindi na mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kaisa na ng mga pinabanal at kabilang sa pamilya ng Diyos. Tayo mga mananampalataya, katulad ng gusali na ang mga haligi ay ang mga apostol at ang mga propeta, at ang pundasyon ay si Kristo. So the universal church never meets as such. It has no officers except Jesus and the original apostles and the prophets. Kaya po sa universal church, ang sabi ron, walang tumatayong leader katulad ng meron ngayon tayo dito sa church. Si Jesus, yung mga apostol noon, yung mga propeta noon, pero namatay na sila. Pero ang Panginoong Jesus ay nananatili siya ang head ng the church. Sunod po na kahulugan ng church o kapatiran, the local church sense. The saved in one particular locality. 1 Corinthians 1:2, mahal kong mga kapatid sa iglesia ng Diyos, diyan sa Corinto, kayo'y naging kanya sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Tinawag niya kayo upang maging banal kasama ng lahat ng kumikilala sa ating Panginoong Hesukristo, saan mang lugar, siya ay Panginoon nating lahat. So in the local sense, there are many churches. Iba-iba. Meron sa Palawan, meron sa ibang bansa, merong locality. May samahan ng kapatiran. Parang katulad po dito sa Dasmariñas. Maraming mga Christian churches dito, maraming Christian fellowship sa Cavite. So, yun po yung tinatawag na local church. Galatians 1:2, all the believers who are here join me in sending greetings to the churches of Galatia. So, there has to be an earthly organization within each local church. Ang bawat local church ay may kanya-kanyang leader o pamunuan na tumatayo tulad ng pastor, tulad ng ministry head at mga volunteer workers. Sa ating kapatiran dito sa Day by Day Jesus Ministry ay mayroong pastor, ministry heads, at mga volunteer church workers. They are all appointed by the local church pastor and not elected by the congregation. Sapagkat sa iba po mga simbahan na kapatiran, ini-elect po yung mga officers, yung mga workers. Pero dito po sa atin, hindi. Ang ating pattern na ginagamit dito ay yung ginawa ng early church. Acts 14:23, in each church they appointed elders, and with prayers and fasting, they commended them to the Lord in whom they had put their trust. Yan ang sabi po ni Pablo nung umalis siya sa isang church. Tinagubilinin niya ang mga leader doon na sa bawat iglesia magtalaga sila ng mga leader. Matapos manalangin at ipagpasting ang lahat ng iyon, ang sabi roon, sila'y itinagubilin nila sa Panginoon sa magitan ng panalangin. At ang mga kapatiran sa mga local churches mula pa noon hanggang ngayon, they meet regularly. At sa bawat isa sa kanila, they have sense of responsibility in connection with their brethren in the local church.
So ganun po ang pattern na ating ginagawa kahit dito, kahit sa kabuuan ng kapatiran ng day by day. Hindi po nag-e-elect. Hindi po nag-a-appoint lang. Pagkat ganun po ang ginawa ng New Testament Church. Maging si Jesus, hindi naman niya inelect yung kanyang mga apostol. Pinili niya. Tinawag niya. Hinirang niya. So, sa lahat ng iyon, mga kapatid, yun ang pattern na sinusunod kahit natin dito. Ang responsibilidad ko para sa aking kapatiran, first, we should join a local church. Dahil bahagi na tayo ng katawan ng Panginoong Hesus, nararapat na isangkot natin ang ating sarili sa kapatirang kinabibilangan natin ngayon. Only Jesus Christ adds one to the universal church, but one can and should join themselves to a local church. So ang Panginoong Hesus lamang ang nagdaragdag ng tao sa kabuuan, sa universal church. Pero nararapat tayo individually, kusang loob, na isangkot ang sarili, makipagmabutihan sa isang kapatiran, sa isang local congregation. Dapat kusa. Acts 9:26 to 28. Pagdating ni Saulo sa Jerusalem, gusto niya sanang makisalamuha sa mga tagasunod ni Jesus, pero takot sila sa kanya. Hindi sila maniwala na siya'y tagasunod na rin ni Jesus. Pero isinama siya ni Bernabe at dinala sa mga apostol. Ikinuwento ni Bernabe sa kanila kung paano nakita ni Saulo ang Panginoong Jesus sa daan at kung ano ang sinabi nito sa kanya. At sinabi rin niya ang katapangan ni Saulo sa pangaral tungkol kay Jesus doon sa Damascus. Kaya mula noon, kasama na nila si Saulo at buong tapang niyang ipinangaral ang tungkol sa Panginoon saan man sa Jerusalem. So si Pablo po ang nagkusa. Hindi siya pinagtulakan, hindi siya hinila na umattend ka sa church. No, hindi. Mismong si Pablo po ang nagkusa na sumama sa kapatiran sa Jerusalem matapos niyang makilala si Jesus. Doon ang mga kapatiran po doon sa Jerusalem natatakot. Dahil bago siya nakakilala sa Panginoon, alam natin na siya ay isang persecutor ng maraming mga Kristiyano. Marami siya ipinabilanggo, marami siyang pinagmalupitan, nung hindi pa siya nakakakilala sa Panginoon. Pero nung nakakilala na, mismong siya nagpunta sa church at gusto niyang sumama. At nung may paliwanag ni Bernabe ang kanyang pagkakilala sa Panginoon, tinanggap siya ng kapatiran. Bakit kailangan ng isang kapatiran makipagmabutihan sa isang local church? This enable you to benefit from the association with other kapatiran and provide you with an opportunity to be of service to them. Mga kapatid, ito po yung magbibigay daan sa iyo at sa akin na makinabang sa pakikipagmabutihan sa ating kapatiran. At magbibigay din sa iyo at sa akin ng pagkakataong makapaglingkod sa isa't isa. Sapagkat kahit, sabi nga nung isang illustration, kahit po daw yung sasiga ng apoy, na maraming kahoy, at kapag magkakasama, malago ang apoy, mayabong ang apoy, pero kapag inalis mo yung isa, kahit siya'y malago o nagliliyab sa apoy, pero kung siya'y nag-iisa, mamamatay din siya. Kahit ho yung ilustrasyon sa walis na tingting, hindi po ba? Kahit siya'y matibay, kahit siya'y sabihin natin ay maayos ang kanyang kalagayan, pero kung siya'y nag-iisa, hindi siya makakapagwalis. Dapat sama-sama. So Hebrews 10:24-25, sikapin din natin gisingin ng damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag natin kaliligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Yun po ang dahilan kung bakit kailangan mong isangkot ang iyong sarili sa ganitong kapatiran. Hindi ko alam kung dito ka talaga o merong pang ikaw ay gusto na puntahang ibang kapatiran. Yung akma sa gusto mo, akma sa lifestyle mo. Meron po kasing iba-ibang mga simbahan iba-ibang kapatiran. Meron tinatawag silang Joy to the World Church. Meron din pong Silent Night Church. So ikaw ang pipili. Diba? Meron naman ng contemporary. So nasa sa iyo. Hindi naman ho
Pwede tayong ikulong sa isang lugar lang at sabihin, dito ka lang magsimba, dito ka lang makipag-fellowship. Hindi, ikaw ang magdi-decide. Hindi po pwedeng talian tayo, ninuman at sabihin, dito ka. O ang Diyos nga, hindi tayo hinawakan sila kahit may kakayanan siyang gawin yon. So ikaw ang pipili. Bakit nararapat na tayo makipagmabutihan sa kapatiran sa isang local church? Dahil may responsibilidad na ibinigay sa bawat isa sa atin ng Panginoong Hesus na hindi natin kayang gampanan na mag-isa. Halimbawa, yung Lord's Supper. Ang picture noon at ang pagsasalarawan sa New Testament ay sama-sama sila. Sa bautismo, pwede bang ikaw na lang magbaptize ng sarili mo? Di ba? Ako na lang ang lulubog. No? Ang ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu, and then sasabihin mo, nabaptize na ako. Hindi. Yung pattern, may mga leaders na kahit si Jesus binautismohan ni John, di baptize, di po ba? So hindi siya nagbaptize ng sarili niya lang. So maraming gawaing spiritual, kailangan mo ng kasama. Kailangan mo ng katuwang. So you need to find and join a local congregation, a local faithful congregation of the Lord. Yung akma sa'yo, yung gusto mo. Yung makakapag-minister ka. Yung mapapahinga ka. At hindi yung parang pinupwersa ka lang. Di ba? Yung parang pinagpipilitan mo lang ang sarili mo kasi ito na ang kinagis ng kong paniniwala. So hindi ko po pwedeng talikuran ito. Hindi po. Individually, mga kapatid, may kalayaan tayo. Sapagkat isahan din naman tayong haharap sa harap ng Diyos Hindi natin kasama asawa natin ni anak. Siguro dito pwede. Pero sa harap ng Diyos, isahan tayong haharap sa Diyos. So ikaw magdi-decide ng iyo. Ang Biblia lang ang nagsasabi sa atin ng mga bagay na dapat nating gawin. Sunod, ang responsibilidad ko para sa kapatirang aking kinabibilangan, we should cooperate with the church leaders. Bilang bahagi ng kapatiran, nararapat na makiisa at makipagmabutihan tayo sa itinalagang tagapanguna. In a fully developed local church, there will be a leader to oversee the people of God. The terms elder, pastor, bishop, shepherd, and overseer are often used interchangeably, referring to the same position. Iba-iba lang ang pangalan, pero yun din ang trabaho. Titus 1:5, I left you in Crete to do what had been left undone and to appoint leaders for the churches in each town. Yan ang sabi ni Pablo kay Tito. Niwang kita sa Kreta at ikaw ang magtapos ng gawaing hindi ko natapos. Ang sabi niya, gaya ng bilin ko sa iyo, pumili ka ng mga mamumuno sa kada kapatiran. Ito ang sinabi ni Pablo kay Tito. Mag-appoint ka, hindi mag-elect sa bawat churches kada bayan. Appoint a church leader with these qualifications. Meron pong qualification. Yung i-appoint, hindi yung kung sino na lang magustuhan mo. Meron pong biblical basis na po pwede nating panghawakan sa pag-a-appoint ng magiging tagapanguna ng kada church. Titus 1:6-9. Piliin mo ang may magandang reputasyon. Isa lang ang asawa. Ang mga anak ay mananampalataya at hindi na paratangang magulo o matigas ang ulo. Sapagkat kailangan maganda ang reputasyon ng isang namumuno bilang tagapangasiwa sa gawain ng Diyos. Dapat ay hindi siya mayabang, hindi mainitin ang ulo, hindi lasenggo, hindi basagulero, at hindi gahaman sa pera. Sa halip ay dapat bukas ang kanyang tahanan sa kapwa, may ibigay sa kabutihan, marunong magpasya kung ano ang nararapat, matuwid, banal, at marunong magpigil sa sarili. Dapat ay pinanghahawakan niya mabuti ang mapagkakatiwala ang mensahe na itinuturo sa kanya upang maituro niya sa iba at maituwid ang mga sumasalungat dito. Yun po yung ikinatatakot ng iba pagdating po sa pag-a-appoint ng mga workers, ng leaders. Ay, sino na lang magustuhan? Hindi po, merong biblical basis tayo na kailangan nating dapat nandun siya. Hindi malayo. Ano pa ang sabi ni Paul kay Timothy? 1 Timothy 3:4-7, kailangan din siyang mahusay mamahala sa pamilya niya. Iginagalang at sinusunod ng mga anak niya.
Sapagkat kung hindi siya marunong mamahala sa sariling pamilya, paano siya makapangangasiwa ng maayos sa iglesia? Dapat ay hindi siya bagong mananampalataya at baka maging mayabang siya at mahatulang katulad ni Satanas. Bukod pa dito, kailangang iginagalang siya ng mga hindi miyembro ng iglesia para hindi siya mapintasan at hindi mahulog sa bitag ng dyablo. So may qualification. Meron pong criteria. Ano ang isa doon? Dapat hindi siya bagong mananampalataya. So mga kapatid, isang katotohanan ang dapat nating makita dito na ang pananampalataya pong Kristiyano ay hindi po yung parang, okay lang dyan sa Christian Church, madali naman dyan, wala naman dyan qualification. Hindi po, andyan ang Biblia na makikita natin at mapaghuhugutan natin ng karunungan sa pag-oorganisa ng isang kapatiran. Ito ang qualification ng isang tagapanguna ng kapatiran na sinasabi ng Biblia. Kaya mahalagang kilalanin at patuloy na ipinalangin ang inyong tagapanguna. Yung kinikilala mong tagapanguna. Napakahalaga noon, mga kapatid. At kung ang mga nabanggit na qualification, hindi naman lahat, sapagkat wala namang perfect leader kundi ang Panginoong Hesus lang. Ay nakikita natin sa isang church leaders, nararapat na makipag-cooperate, makipagtulungan, makipagmabutihan sa ating tagapanguna. As part of the body of Christ, our responsibility to our church leader are to recognize and respect them. Bilang bahagi ng katawan ng Panginoon, responsibilidad natin sa ating tagapanguna, ng ating kapatiran, ang kilalanin siya at igalang. 1 Thessalonians 5:12-13, mga kapatid, ipinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Pagkukulan niyo sila ng lubos sa paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Makitungo kayo sa isa't isa ng may kapayapaan. 1 Timothy 5:17-18, ang mga matatandang pinuno ng iglesia na mahusay mamahala ay karapat-dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran, lalo na ang mga masisigasig sa pangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng kautusan, ng kasulatan, huwag mong bubusalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigiik. Nasusulat din, karapat-dapat lamang nabayaran ang mga manggagawa. Hindi ko po ito sinasabi sa inyo dahil ako'y isang pastor, kundi ito'y sinasabi ng Biblia. Hindi ko alam kung tayo magtatagal magkasama, mananatili kayo rito sa kapatirang ito na mahabang panahon. Pero kung saan man kayo pupunta na churches o kapatiran sasabihin, ito pa rin po ang sasabihin ng Biblia. Though wala tayong makikitang perfect pastor, sapagkat wala namang perfect member. Wala rin tayong makikitang perfect church, dahil wala rin namang perfect na mga kapatiran. Diba? Kaya nga daw kapag nakakita ka ng isang perfect church, huwag kang pumunta roon. Magiging imperfect yun. Dahil imperfect tayong lahat. At bakit tayo nagiging maayos lang sa harap ng Diyos? Biyaya ni Jesus. Siya lang ho ang nagbibigay sa atin ng kakayanan na nagagampanan ang ating mga responsibilidad. Itinuturo ko po ito dahil ako man ay may pastor ding tulad ninyo na kinikilala bilang aking spiritual leader, prayer partner, mentor, coach, and advisor. Nito pong nakaraan sa aming pong GC ng mga pastor sa Day by Day, yung Barangay Love na lang. Naku po, ang dami hong mga palitan ho ng mga usapan po doon patungkol sa love na lang. Minessage pa ako personal ni Pastor Ed at sabi, may mga binabanggit din siya sa akin. Sabi ko, natutuwa po ako, Pastor, sapagkat talagang yung pagiging ama namin kayo spiritually, yung minimentor kanya, kino-coach kanya, ay isang napakalaking pagpapala para sa akin. Ako po ay nagpapastor hindi naman po talaga dati ako day by day church pastor, hindi po. Ako po ay galing sa isang independent church sa Batangas, sa bundok. Doon po ang aking ministry nung araw. At independent church po iyon. Umalis po ako doon, nagpaalam ako sa church sa loob po ng 8 taon. At ako po ay nagpastor sa Day by Day 2002. At na-start po ang aking ministry ng 2003 sa Day by Day Santa Rosa.
Yun po ang aking first assignment. Ang aking major reason kaya ako'y nagpunta ng day by day at doon ako nagpapastor sapagkat naghahanap ako ng pastor na magpapastor din sa akin. Yun lang ang aking main reason. Gusto ko may nagpapastor din sa akin. Yung bang may nangungumusta? Yung bang meron ako mapapagsabihan na, Pastor, pwede niyo po ba akong ipag-pray? Yung bang may mapapagsumbungan kang ama o ina o taong, alam mong, makakasama mo. Yun po ang dahilan kung bakit ako nagpunta sa day by day. Kung ministry at ministry, marami namang ministry sa bundok eh. Hindi po ba? Kaso ho doon, ang halos sa mga tao, nagbubukid, hindi mo makita. Pagka nagkwento ka naman ng tungkol sa akin, hindi naman nila ako mapayuhan sapagkat sila rin niya ay nangangailangan din ng payo. Iyon po ang dahilan kung bakit ako nagpunta ng day by day. So, from 2003 until now, 23 years na po na ako ay nasa day by day. Biyaya ng Diyos. No. At pinagpapastoran pa rin ho nila ako hanggang ngayon. Pagkat meron po. Ang totoo, nung araw po pagka may nagsasabi sa akin, Pastor, pwede ka na ba magkasal? Sabi ko, hindi pa ho. Bata pa ho ako. Marami pa ho mga tatay diyang pastor. Sila ho, magkasal. Ano bang sasabihin ko? Bata pa ho ako Pero ngayon ho, medyo naghihinaan na yung mga tatay na pastor, kaya nire-required na kami. So, wala akong magawa. No? Parang napapalitan na. No? Yung tatay, parang ako na yata ngayon ang mukhang tatay na nga. No? Nararamdaman ko na, ito na pala talaga, darating yung time na ikaw na yung gagawa nung ginagawa ng tatay mo. At yun po ang dahilan. So as part of the body of Jesus, our responsibility to our church leader are to obey and be submissive when they lead according to the principle and teachings of Jesus. Take note mga kapatid, they lead according to the principles and teachings of Jesus. So, kung ganun po ang ating tagapanguna, obey and submissive them. Napakahalaga nun mga kapatid. Hebrews 13:17, sundin ninyo ang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila. Dahil sila ang nangangalaga sa spiritual ninyong kalagayan. At alam nilang may pananagutan sila sa Diyos sa pangangalaga nila sa inyo. Kung susundin nyo sila, magiging masaya sila sa pagtupad ng tungkulin nila. Ngunit kung hindi, malulungkot sila at hindi ito makakatulong sa inyo. Kaya alam nyo mga kapatid, ayoko pong dumami tayo Alam nyo ba yun? Ayokong dumami. Yung kapatid, gusto ko yung konti lang, yung manageable lang. Alam nyo kung bakit? Malaking responsibilidad ko Na hindi ko nga kayo makilala lahat Pananagutan ko kayo sa Panginoon. Yung lahat ng pumupunta rito, pananagutan ko kayo. Ako ang sasagot dahil ibinigay kayo sa akin ng Panginoon. Tapos hindi ko kayo kilala. Kaya minsan pagka kakilala ko naman kayo sa BS, pero minsan tatanong, ano nga bang pangalan mo ate? Alam niyo sa pamilya, ganun din. Dadalawa naman ang anak namin, nagkakamali pa kami ng pangalan. Tawag namin ay si Faith. Hindi ho ako si Faith, ako si Hope. Dadalawa ho yun. Di ba? Paano kung ilan ang anak nyo? Di nagkakapalit-palit ng pangalan. Kayo po sa daming ito. Paano ko kayo makikilala? Hi and hello, goodbye na lang ba tayo? Di ba? Unless na lumapit kayo sa akin, Pastor. Minsan naman, may mga mahihiyaing kapatiran, lalapitan mo, parang nahihiya rin naman ako dahil baka ayaw rin naman akong kilalanin. Pero dahil dito kayo sumasama at dito kayo kumakain ng pagkain spiritual, responsibilidad ko po. Natanungin kayo, kamusta ang inyong prayer life? Kamusta ang inyong personal devotion, ang inyong... kung mega church ito, naku po, nanay ko, mga kapatid, maganda lang hong tingnan, pero malaking responsibilidad yon. Hindi po ba? Malaking responsibilidad yun. Bakit to? Pananagutan namin kayo sa harap ng Diyos. Kailangan namin kayong ipag-pray. Kailangan namin kayong kausapin. Kaya minsan may isa, dalawang tao dyan, pwede ba tayo mag-usap bago kayo umuwi? Sasabihin, ano ba? Minsan naman ang iba, takot na takot. Ano kayang kailangan sa akin ni Pastor? Hindi ko, gusto ko lang kayo ipagdasal. Yun lang. Baka ako'y utangan ni Pastor, wala akong ipauutang. Take note mga kapatid, wala po akong planong ganun. Okay ho?
Hindi ko po kayo uutangan, hindi ko kayo hihiraman, and then tatakbuhan. Wala po akong planong gano'n. Gusto ko lang kayong ipag-pray. Pagka may mga kapatirang uma-attend dito, siguro mga 1 buwan, 2 buwan na, pabalik-balik dito, nakamayan ko. Lagi kong sinasabi sa Asher, pwede ho bang pakilapitan niyo po siya? Sabihin niyo po, pwede ko ba sila makausap? Bagamat meron pa mga kapatiran dito, hindi ko po talaga na-meet, nakakausap. Kasi parang nagmamadali lagi. Pag nandun ako sa pinto, dito dadaan. Hahabulin ko pa doon. Uwi na ho ba kayo? Oo, sige ho, God bless you. Hindi ho ba? So mga kapatid, yun po ang dahilan. No? Kung bakit merong ganon. Sa isang fully developed local church, meron pong dinatawag ding deacons. They are servants who assist the pastor or church leader in the work of the church. Sa isang fully developed local church, meron din po namang evangelists, teachers, and other church workers. But whether they serve as evangelists, teachers, ministers, or volunteer workers within the local church, they likewise submit to the leader of the church. Ano man ang ministry na meron tayo. Sunod po, ang responsibilidad ko para sa kapatirang aking kinabibilangan, we should contribute regularly to the work of the church. Sa paanong paraan? The work of the church can be divided into 3 areas. First, evangelism. Second, edification. And benevolence. Evangelism means preaching, teaching, lahat po na may kinalaman sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Edification, sa lahat po ng kinalaman na meron pong pagpapalakas ng loob, pagpapasigla. Yung mutual fellowship, yung ginagawa nating fellowship after worship, yun po edification. And benevolence, yung charitable acts, charitable ministry. Yung mga feeding program na ginagawa rin po dito sa atin, ng isang pamilya, yun po'y bahagi ng benevolence. So how the local church can raise funds to do its work para ipagpatuloy ang mga gawaing spiritual na inuutos sa kanila ng Panginoon tulad ng evangelism, edification, and benevolence ministry? 1 Corinthians 16:1 and 2, when you collect money for God's people, I want you to do exactly what I told the churches in Galatia to do. That is, each Sunday, each of you must put aside part of what you have earned. If you do this, you won't have to take up a collection when I come. So ito po yung instruction na sinabi ni Pablo sa kapatiran. Ang 1 Corinthians 16:1 and 2, ang biblical verses and pattern na tinutularan po natin at utos na sinusunod kung bakit nagbibigay tayo ng love offerings, donation, gifts, tithes, and pledges tuwing may pagtitipon. Iyon po ang dahilan. Yung 1 Corinthians 16:1 and 2. Akala niyo po ba na yung pag-upo niyo dyan, libre? Hindi po. Wala na hong libre ngayon. So tayo po ay nagiging part nito. Diba? Kahit yung electric pa na, hindi ho libre yan. Kung libre nga lang ho, di sana. Diba? Hindi po. Wala pong libre. So tayo ay bahagi nito. Kung bakit meron pong ganong mga gawain, so ang kusang loob at hindi sapilitang na financial support na ibinibigay ng bawat isang kapatiran, ating kinabibilang ay nagbibigay daan upang maisagawa nito ang karamihan sa gawaing inilaan ng Diyos para dito. Kaya nagpapatuloy po yung ministry . May nagsusupport, may nananalangin, may naglilingkod. So, kaya bilang pakikiisa sa kapatiran at pakikibahagi sa ministry ng Panginoong Hesus na masayang nating ginagawa ng bukas sa kalooban, we should do our part in the work of the church. Kailangan po nating gawin yung ating bahagi na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. We should help keep the church united. Dapat tayong tumulong upang mampanatiling nagkakaisa ang kapatiran. We should live in a way that speaks well of the church. Dapat tayong mamuhay sa paraang makakabuti sa lahat. Ang ating sasabihin tungkol sa bawat isang kapatiran. Kasi meron tayong ministry. Alam niyo kung anong ministry yon? Evangelism, edification, and benevolence.
Sasabihin nyo, hindi naman po ako teacher, hindi naman po ako nagpipreach, hindi naman ako nagtuturo, kaya hindi po ako involved sa ministry. Hindi naman po ako nagpapalakas ng loob, wala naman ako ministry. Pero nagbibigay kayo ng donation, ng pledges, ng tithes and offering, bahagi kayo ng kabuuan ng kapatiran sa kanyang gawain, sa gawain ng Panginoon. So may kanya-kanya tayong ministry. Kami lang po ang nandito sa front, pero lahat tayo may part dito. Kung bakit po nabuo itong kapatirang ito, may bahagi tayong lahat. Hindi po pwedeng, si ano lang yan lang. No, hindi. Lahat tayo may bahagi dito. Dahil hindi naman po ito pag-aari ng isang tao o ng isang organisasyon. Ito'y pag-aari ng Diyos na ipinagkatiwala sa kanyang mga anak. So dapat natin pagmalasakitan. Kung bakit tayo nagmamalasakit sa isa't isa? Kasi ang nais natin, may palaganap pa ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesus. So sa pagpunta na po natin sa mga churches o saan mang gawain, bahagi tayo sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Saan mang church yon, saan mang kapatiran yon, dito man o kung saan man kayo makarating, bahagi tayo. At huwag niyo pong iitsapwera ang inyong sarili. Hindi naman ako nagmi-ministry, wala naman akong part diyan sa... Hindi po, mga kapatid. Malaki ang kinalaman natin. Uulitin ko, yung pong walis tingting na ginagamit natin, di ba? Hindi po siya makakawalis kung nag-iisa lang. Kailangan niya magkakasama siya kahit maliliit. At kapag siya po ay nabigkis, ang dami niyang mawawalis, ang dami niyang malilinis. So ganun din po tayo, mga kapatid. Kaya wag niyong sabihin, ako naman taga-simba uwi lang doon. Ako'y pagkasimba alis na. Hindi po. Bahagi kayo. Bahagi tayo sa pagpapalaganap ng gawain ng paghahari ng Diyos dito sa lupa. At yan na, unless na magbago ka ng iyong paniniwala, hindi naman kita pipigilan. May kalayaan ka. Kung ayaw mong sumama sa ganitong mga setup, malaya ka. Wala naman pipigil sa iyo Pagkat yan ay buhay mo. Pero uulitin ko, kung gusto natin na sumama sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa pangalan ng Panginoong Jesus, huwag mong i-isolate ang iyong sarili. Huwag mong sabihin, wala naman akong ministry. Huwag mong sabihin, hindi naman ako part ng church na yan, ng gawain. Hindi po. Uulitin ko, meron pong universal church, meron ding local church. At lahat tayo ay bahagi noon. Hindi perpekto ang mga Kristiyano, pero dapat tayong magsikap na maging halimbawa ng kung ano ang dapat maging Kristiyano. Hindi nais ng Diyos na tayo ay lagi mapag-isa at walang iniisip kundi sariling kaligayahan lamang. Nais ng Diyos sa tayo makipag-isa sa Panginoong Hesus at sa mga kapatirang kanyang tinubos at pinagkalooban ng buhay na walang hanggan upang nang sa gayon, sama-sama tayong makapaglingkod sa Panginoong Diyos na sa ating nalulugod. Saan man kayo makarating, kung kinikilala nyo na si Jesus lang ang tanging Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay, nasa iyo na yun. Saan man kapatiran yon, dito man, diyan man sa kabilang side na church o ano man, lahat tayo ay magkakasama sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Hindi ko po alam kung ilang taon na kayo rito o yung iba after this ay lilipat sa iba. Wala pong problema. Malaya tayo. Basta ang mahalaga, ginagawa natin yung ating responsibilidad sa loob ng kapatiran na ating kinabibilangan. Dahil tayo ay bahagi ng iisang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa inyo sapagkat sa pamagitan ng aral na ito na aming pinagbulayan mula sa Biblia, mga katuruan, mga katotohanan na dapat namin paniwalaan, panampalatayanan at ipamuhay na ako at ang aking kapatiran ay pinili ninyo sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol sa aming Panginoong Hesukristo. Kung ang aking mga kapatid na ito ay dito nyo po talaga dinala sa kapatirang ito,
Lord, pagkaisahin niyo kami. Kung ang mga kapatid na ito, Panginoon, na naririto ngayon, ay hindi po ganoon pa kapalagay ang loob na dito sila manatili para kami ay sama-samang maglingkod sa inyo, ipakita niyo po sa kapatid kong ito kung saan po nararapat na kapatiran na maaari siyang maging bahagi ng gawain po ninyo upang nasa ganon ang inyo pong layunin na pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan ay maging bahagi po kami nito. Ito man ay sa ministry ng evangelism, ng edification, and ng benevolence. Hindi ko po alam, Panginoon, kung ilang panahon at ilang taon kami na magsasama sa loob ng bahay panambahang ito dito sa Kana. Ganun pa man, Panginoon, ang aking hiling at dalangin sa mga kapatid ko pong naririto, kung saglit man o pangmatagalan ang aming pagsasama bilang mga anak at lingkod ninyo, nawa kami pong lahat ay magkatulungan, nawa kaming lahat ay magkaroon po ng pagkakaisa at huwag kaming magsiraan, huwag kaming maging sanhi ng samaan ng loob. At kung dumating man ang ganong mga pagkakataon, nawa Panginoon kami magpatawaran, magmahalan, magpaumanhinan sa isa't isa kung nakasakit kami ng damdamin ng aming kapatiran. Ako na iyong abang lingkod, Panginoon, maraming mga pagkakataon, O Diyos, na hindi ko po nababantayan ang aking sarili. Kung ako man ay may mga nasabi, nagawa, naisip, na ikinasakit ng damdamin ng aking mga kapatid na ito, Lord, sa inyong harapan, saksi po ang aking mga kapatid na ito. Humihingi po ako ng kapatawaran sa inyo at sa kapatirang ito na pinagkatiwalaan niyo sa akin. Hindi po ito ang layunin ninyo na kaming lahat ay magkasiraan, mag-away-away, magkagulo, at hindi magkasundo at magkaisa. Hindi po ito ang layunin ninyo. Kaya ang hiling ko't dalangin, aming Panginoon, pagbuklurin niyo kami ng pag-ibig, ng pagkakaisa ng inyong mga salita, at itanim niyo sa aming puso at isip ang katotohanan ng aming pinagbulayan ngayon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.